Welcome back to our channel. I am Janice the Hershey. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na to para po doon sa mga nagtatanong tungkol sa QR code. Dahil doon po sa nakaraan natin na video, QR code sa birth certificate, yung bago po ng PSA. Actually, hindi siya talaga bago dahil nagsimula ito 2023. So, napag-usapan natin sa ating nakaraang video na hindi pa available sa online delivery ang birth certificate with QR code. Pero in this video, may good news tayo dahil maaari nang magpa-online delivery o magpa-deliver mismo ng birth certificate sa bahay. Hindi mo na kailangang magpunta ng PSA branch, lalong-lalo na doon sa mga nagtatrabaho. So, pwede na magpa-deliver ng birth certificate with QR code sa PSA Birth Certificate Helpline, PSA Helpline. So, isearch nyo lamang ang PSA Helpline. Makikita po ninyo itong kanilang website na psahelpline.ph. So, take note na dyan lamang po pwedeng magkaroon ng birth certificate with QR code. Sa PSA Servilis ay hindi pa po updated ang kanilang server hanggang sa ngayon. Maaari pa rin magpa-online delivery gamit ang PSA Servilis pero wala pang QR code ang kanilang mga birth certificates. Only in psahelpline.ph. So, maraming nagtatanong, legit ba ang PSA Helpline? So, napaka-legit po nito. Itong dalawang PSA Helpline at PSA Servilis lamang po ang legit dahil yan mismo ay managed by the PSA. So, mag-ingat sa mga scammers, lalong-lalo na yung mga online, yung mga nag-o-offer na sila ang magpo-process ng inyong birth certificate tapos sobrang mahal naman ng singil. So, kung ikaw mismo ang pupunta sa PSA branch, 155 pesos lamang yung bawat kopya. Pero kung sa PSA Helpline, nasa mga 300 plus at saka sa PSA Servilis, nasa 300 plus din. Siyempre, dahil i-deliver na nila mismo sa inyong bahay. So, again, psahelpline.ph lamang po ang mayroong QR code sa ngayon. Ang PSA Servilis wala pa. So, paano? So, i-search nyo lamang ang psahelpline.ph tapos makikita nyo itong order now. I-click nyo po yan. Tapos, piliin niyo ang birth certificate. Kung pwede din sa kanila ang marriage, sinumar death at sinodeath, kahit na ano. Tapos, syempre, huwag kalimutang i-check itong dalawang boxes na nasa ibaba na I accept the terms and conditions, I consent to the processing of my personal data. So, i-check po ninyo yung dalawang box na yan. So, meron silang note dito na kung ang dokumento, kung ang inyong birth certificate ay kaka-register nyo lang sa local registry office or sa inyong munisipyo. Halimbawa, bagong silang yung bata, tapos 3 months ago pa lang mula nang i-rehistro ninyo ang inyong anak sa munisipyo or sa local civil registry office. So, hindi pa yan available sa database ng PSA, ang PSA copy nila. So, hintay-hintay lamang po tayo. So, are you requesting? So, next is, pipili ka na dito kung ang iyong i-request na birth certificate ay sarili mo. So, my own birth certificate. So, yan ang i-click mo. Kung for someone else naman, ito. So, yan ang i-click mo. So, kung pipiliin mo ang my own birth certificate, so mag-green yan. Tapos, i-click mo itong continue dito sa ibaba. Ito ang makikita mo sa kung magre-request ka ng sarili mo. So, dapat ay alam mo ang iyong pangalan, sex, birthday, and valid government-issued ID. Ito lahat ang mga kakailanganin para makapag-proceed ka sa pag-order online ng iyong birth certificate with QR code sa psahelpline.ph. So, una, fill upan yung pangalan, yung kasarian or sex, yung birthday, yung valid government-issued ID, kung anong klaseng ID mayroon ka. Tulad ng UMID, ng GSIS, yung national ID, so po pwede. So, your name as it appears on your birth certificate. So, ang pangalan na isulat dapat ay yung, kung halimbawa ikaw ay babae na kasal na, so yung pangalan na gagamitin mo, dapat yung pangalan mo pagkadalaga dahil yun ang pangalan mo sa iyong birth certificate, di ba? So, hindi nila mahanap ang birth certificate mo kung ang apelyido ng iyong asawa ang iyong ilalagay. So, kailangan din yung pangalan ng iyong papa, pangalan ng iyong mama, yung birthplace kung saan ka ipinanganak, ang address, purpose of your request, tapos kailangan din make sure na tama at kumpleto ang delivery address na inyong ilalagay at ang contact information. Halimbawa, hindi nila mahanap ang inyong bahay, tatawag sila. So, dapat tama yung phone number na inyong ibibigay. So, i-click na itong continue pagkatapos para makapag-umpisa ka nang mag-fill up lahat. So, nandito, you make sure na yung pangalan at birthday ay match or tugma sa kung ano yung details na nakalagay sa iyong valid ID. Tandaan din na kailangan mo rin mag-present ng actual ID
pagkatanggap mo ng iyong birth certificate. Pagka-deliver nila sa inyong bahay, personally, dapat ikaw mismo ang tatanggap at hahanapan ka nila ng valid ID, yung ID mismo na nilagay mo sa dito nung ikaw ay mag-order. So, start ka na mag-fill up, ayan. So, i-follow mo lang lahat ng instructions, hindi tayo makapag-proceed dahil hindi naman po ako mag-order ng birth certificate. So, i-follow nyo lang lahat ng instructions hanggang sa makarating kayo sa pagbabayad, sa payment option. So, mamaya ipapakita natin lahat kung yung payment options, kung ano yung mga po pwede. So, for someone else, kung halimbawa ikaw ay magre-request para sa iyong anak, piliin mo itong kung lalaki na anak, may son. Kung babae na anak, may daughter. Kung para sa iyong papa, kung para sa iyong mama, pwede din kang mag-request. So, hindi kailangan ng authorization letter sila kung ito yung mga i-request mo. So, hindi ka pwedeng mag-request para sa iba, maliban sa anak, sa ama, at sa ina. Kung nakapili ka na, click mo lang itong continue dito sa ibaba. Tapos, ito din yung mga kakailanganin na detalye na i-fill up mo kung halimbawa ikaw ay magre-request or magpapa-online delivery ng birth certificate with QR code para sa iyong anak or para sa iyong parents. So, ito yung mga kakailanganin. Dapat alam mo ang kanilang kumpletong pangalan, kasarian, birthday, and valid government-issued ID. Dapat alam mo, ito nga po pala number 1 sa ito. So, mamaya ipapakita natin. Itong number 2, dapat alam mo ang kumpletong pangalan ng iyong anak or ng iyong magulang at ang kanilang birthday. Tapos, kailangan alam mo din, lalong-lalo na kung ikaw ay magre-request para sa iyong mama or papa, dapat alam mo ang kumpletong pangalan ng iyong lolo at lola. Yung sa lola, yung maiden name. Ayan. Kung anak mo, so, yung maiden name mo, ang ilagay mo sa mother's maiden name. Yung pangalan mo pagkadalaga. Kung saan sila ipinanganak, kung para saan ang pag-request, at yung delivery address at contact information, dapat ay tama lahat. Click ang continue para makapag-start ng mag-fill up. So, dito, sa first na form na i-fill upan, dapat ay detalye mo ito dito, ikaw na magre-request. Halimbawa, magre-request ka para sa iyong anak. Ikaw ay isang ina na magre-request para sa iyong anak. So, pangalan mo dito lahat. Tapos, ang kasunod nito, yun na yung pangalan para na sa iyong anak na detalye. So, sa psahelpline.ph, ang kagandahan dito, kumplito ang kanilang website. Pwede mong i-check ang status kung nasaan na. Pwede mong i-track ang reference number para ma-check mo ang status ng iyong dokumento kung nasaan na ito. So, ito yung mga status na makikita mo. So, waiting for payment ba, or your order is already paid, nabayaran na ba, already released at the PSA, so your order is out for delivery, your order was delivered. So, para siyang Shopee or Lazada na matatrack mo kung nasaan na ang iyong birth certificate na order. Tapos, ang payment option, so ito maraming nagtatanong, ano ang pwede na sa pagbabayad ng birth certificate sa psahelpline.ph. So, pwedeng Visa card, pwedeng GCash, Maya, bayad online, pwedeng QRPH, hindi ko alam to. Pwedeng 7-Eleven, pwede din sa bayad center ata to. Pwede din sa Palawan Pawn Shop. So, para sa pagbabayad na pagkatapos na mag-fill up, okay na lahat doon dito sa psahelpline.ph na website. Kung na-fill up na lahat, tapos i-check nyo lahat ng details, so lalabas na yan dyan yung itong mga pay now, tapos pipili ka ng option kung paano mo babayaran. Kung halimbawa, magbabayad ka sa labas sa 7-Eleven or sa Palawan Pawn Shop, so merong reference number na ipapakita mo sa kanila. Tapos, kung halimbawa magbabayad ka through GCash or through Visa card, so lalabas doon sa pagkatapos mong mag-fill up lahat, so lalabas doon yung pay now na button, depende sa kung ano yung pipiliin mo na mode of payment. So, dito meron din sila mga delivery reminders. So, pwede ninyong basahin para aware kayo. So, pwede nga po pala na, so we suggest you assign an authorized person to receive just in case you will not be available. You can do this by clicking and, okay. So, pwede kayo mag-assign ng authorized person. Makikita nyo ito sa pinaka-last na stage of placing an order. So, kung okay na lahat, so meron kayo makikita doon na option na authorized person. So, pwede ninyong
i-click doon, tapos pipiliin ninyo ang I want to assign an authorized person to receive the document para siya yung tatanggap bale kung sakaling wala kayo pagka-deliver. Kasi hindi talaga nila ibibigay yan kung hindi ikaw mismo ang tatanggap or kung wala kang inassign na authorized person to receive the document habang ikaw ay nag-order. So huwag kalimutan po yan, lalo na kung ikaw ay palaging wala sa bahay. So ito lahat ng civil registry documents na maaaring i-order sa psahelpline.ph. So again, ang birth certificate ay mayroon ng QR code sa PSA Helpline, pero sa PSA Survey List ay wala pa po. So sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe.